Magandang gabi po mga ka-BJ. Dito po tayo sa EDSA. Sa EDSA Shrine po tayo mga ka-BJ. So may mga nagrarally po dito. Dalawang grupo mga nagrarally. Ito po mga kabataan, ilan po sila mga ka-BJ. So ngayon, meron din po doon sa kapita. Sa likod nito, sa gilid dito po mga ka-BJ. Doon po mismo sa tapat ng Robinson. Sa mga ano naman po yung mga DGS po mga ka-BJ. So ito mga kabataan dito na lang siya. 10 lang ata ito. Ayan nila, ayan lang po mga ka-BJ. So wala po dito yung mga ano po, yung mga Peace of March, sabi nga nila. Yung mga pari, yung mga ano ganun, wala eh. Ito lang po mga kabataan ang pumalit sa kanilang mga ka-BJ. So ano po kayo, punta po tayo doon sa kabila mga ka-BJ. Tingnan natin po yung rally doon sa kabila. Therefore, the people have the right to revoke the authority given to Marcos, and so also the armed forces of the Philippines. The chain of command will not exist anymore kung kriminal at adik ang presidente. It cannot hold legal doctrine. Kung adiktos at kurakot ang presidente, it cannot be a doctrine anymore of chain of command. The chain of command will only take effect under legal and actual existence of lawful authority. Kung adiktos ka at head ka ng sindikato ng gobyerno, you are no longer exercising, neither you are occupying lawfully the authority of the president. Claro? So therefore, Marcos can be removed either by voluntary resignation or forced resignation. Kaya tayo nandito to put pressure not on Marcos, but to put pressure on the so-called gatekeepers of democracy. I-pressure natin ang armed forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Kung may adik kayong nakikita sa lansangan, hinuhuli nyo. Bakit ang adik sa Malacanang na dapat nangunguna na sumunod ng batas at magpatupad ng batas, bakit hindi siya hinuhuli? That's very basic and very logical question. Tama? At dahil dyan, babalik na ako mamaya kasi baka maubos na ang oras natin. Right now, mga 5:35, nagsimula na sa The Hague, Netherlands, ang Open Appeal Chambers Delegation and Deliberation sa petisyon for interim release ni former President Duterte. But former President Duterte is not present right now. He signed a waiver at nag-delegate siya ng otoridad niya at ng kanyang presensya sa kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Because there are already indicators of memory lapses on the part of former President Duterte. We pray in solidarity while we are calling for Marcos to resign, both in action and in prayer. We will also pray na itong ICC will hear the cries of the Filipino people that Rodrigo Duterte does not deserve this kind of treatment, so inhuman, so unjust, and so cruel. Nangyari po ito dahil sa kataksilan at katraidoran ni Marcos na ang isang pangulo kagaya ni Duterte na nagmahal ng mamamayang Pilipino, naglingkod at inayos ang gobyerno at bayan natin, pinagtaksilan, pinatukot, pinakidnap sa isang bogus entity na ang pangalan ay ICC. Yan ay isa pa sa kasalanan ni Marcos Jr. We have courts in the Philippines. Kung gusto nilang kasuhan si Rodrigo Duterte, they can file cases in the Philippines. Pero hindi yun ang objective nila. Ang objective ni Marcos at ni Romualdez ay tanggalin si Duterte sa Pilipinas, pero mga duwag na ipapatay si Duterte, kaya pinatukot at pinakulong sa ICC. That's the real story about that. They are so afraid and they are so insecure that Rodrigo Duterte still enjoys like a rock star president embraced by the people. Yan ang katotohanan. At dahil dyan, pakinggan natin ang isa sa mga magbo-volunteer mula sa hanay ng mamamayang Pilipino, kagaya ni Brother Jacos na Rock and Groove. Ito naman, coming in shorts,
pero buo ang loob na magpahayag dito sa EDSA Shrine. Ikaw na magpakilala, brother. Maraming salamat ka, Eric. Nakita rin tayo. Nakikita lang kita sa Facebook page mo at sa mga media outlet. Ako po si Brother Delio ng Davao City. Nandito po ako sa inyo ngayon, humaharap. Nananawagan, magkaisa po tayo. Dahil ang mandate ng Constitution ay mandate para sa tao. Binigyan natin ng mandate itong mga official na ito na manungkulan at mag-lead sa atin, pero saan nila dinala ang ating bansa? Nasaan tayo ngayon? Halos gusto nila ibenta ang sovereignty ng Pilipinas. Isa na dyan, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands ngayon. Bakit? Ang tanong ng maliit ng mamamayan na naninirahan under the Republic of the Philippines, inutil na ba ang ating mga Supreme Courts dito? Inutil na ba ang mga korte ng Pilipinas? Wala na bang kapasidad ng mga abogado upang ipatupad nila ang umiiral na batas sa ating bayan? Yan po ay katanungan ng maliliit na tao na tulad ko. Mga kapatid, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Pilipinong naninirahan under the Republic of the Philippines, mayroon po tayong pribilehiyo. Gamitin natin ito. Ibinigay ito sa atin ng Constitution Law upang i-exercise natin. Isa na dito itong pagtitipon natin. Naipahayag natin ang ating nararamdaman at pagkadismaya sa gobyernong ito. Alam niyo po, hindi ko maintindihan itong mga namumuno sa mga agency ng gobyerno under the government of Marcos. Mayroon bang isang ombudsman na talo niya pa ang DOJ ngayon? Talo niya pa ang spokesperson ng presidente ngayon? Na siya ngayon ang naghahayag kung anong mayroon na dumarating sa Pilipinas para dito sa oposisyon. Mantakin nyo, buti pa siya, may kopya ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Sana all. Yun na lang ang masasabi ko. Diba? Kaya ka, Eric, naninindigan kami, kaming maliliit na mga mamamayan, kaming walang kapasidad pumunta dito sa EDSA, walang pamasahe, pero pupusisan ko sila ngayon. Inihikayat ko kayo mga kababayan, kayong mga nanonood dito sa social media, gumising na po kayo. Yung flood control na yan, andito sa Metro Manila ang baha, nandun sa Davao nag-imbestiga. Sana all. Gumising po kayo. Magboses po kayo. Samahan niyo po kami rito. Tumayo po tayong lahat at manalangin tayo na magiging malakas ang kalusugan ni Tatay Digong to endure the continuing incarceration. Makukulong pa rin po siya at hindi siya makakalabas. Ang malungkot, sa kanyang edad, anything can happen to Tatay Digong. So, babalik tayo sa linggo, November 30, dito pa rin po sa harap ng Robinson's Galleria. Magdala tayo ng tubig kasi mayroon na po tayong boiled egg at lugaw. Unlimited. At mayroong tubig na rin. So, we hope na maplastar natin ang dalawang food truck ng lugaw at boiled egg, mga kababayan. So again, malungkot na balita na deny ang interim release ni Pangulong Duterte. At tayo ay kumukondina sa ganitong uri ng kataksilan ng gobyerno ni Marcos. Tumayo po tayong lahat at mag-noise barrage tayo sa huling bahagi. Samahan niyo si Ka-Eric. Magdasal muna tayo or noise barrage muna para ang ating huling bahagi ay solemn kahit papano. Please everybody, join us in the last part ng panawagan natin ito. Marcos resign!
aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Palayain dapat si Duterte. At dahil dyan, mag-iingay tayo bago ang unity prayer na ilalahad at pangungunahan ni Brother Patrick Ong. Marcos resign! Marcos resign! Join us! Pwede kayong magbusina. Pwede. Manalangin tayo na pangangatawan, tibay ng isipan at lakas ng loob si Tatay Digong sa patuloy na pagpapakulong sa kanya sapagkat denied ang kanyang petisyon for interim release. Ibibigay ko ang huling bahaging ito ng panalangin sa panawagang Marcos resign, layas na kay Brother Pete Patrick Ong. Able of the Lord, we pray. In the name of the Father, Lord our God, we come together here as a people to share in the peace of Jesus, our Savior. Magbabalik tayo 10 o'clock, November 30. And let's continue praying for Tatay Digong that he may be given strength and help that he can endure the incarceration. And God save the Philippines! God save the Filipino people in prayer and in solidarity. We shall be victorious over the evil regime of Marcos and Romualdez. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magbabalik tayo November 30, 10 a.m. Thank you po mga kabidyo. Hanggang dito pa rin tapos po. na po ito. Maraming salamat. God bless. Thank you sa mga guard ng Robinsons God bless. at sa Mabuhay po Philippine tayo lahat, National mga Pilipino. Police for giving us express dito. Thank you so much. Maraming salamat.